or Manica Life. Dapat may artistic ka din. Parang pinagpapawisan ako doon na. What is beauty? Beauty is in the eyes of the beholder. Ilan yung percentage na nagiging palpak yung operasyon? Kasi I have to continue my life. Importante kasi dyan, minsan patient selection. Walang imposible pag Ang napuntahan ko is Aquac Doctor pa. I found Persian food masarap. Parang tapang lang. feeling ko kasi wala nagmamahal sa akin. Sa panahon ngayon, ano yung pinaka-trend? Dying to have attention. They said if you're handsome or something, you can just easily be Oscar player. Ako nagpaganda ako para to support my kids. Feeling ko karumambay. Sabi ko, okay, ito, nanalo ako. Ano paano kawawa naman yung mga may diabetes? Pipilit ka. Focus 110%. If miracle happens, it's true. Pag-asa na kayo, pwede pala. So we have less rest. Talagang merong ibang makukulit. May dala pa silang picture. Gusto kong maging kamukha ni Angelina Jolie. Kasi nagpapatuyo na kami. It's nice to be here. Beauty is, Kate Cosete.
kwentuhang magkabuluhan, isanin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Dave. Sa talakayan with Dave. With Dave. Hi ho! Hi ho! Magandang gabi, people of the Philippines. Ito po si Kate Coseteng. At gaya nyo, mahilig din po akong manood ng TV. At magmula ngayon ay magsasama-sama tayo dito sa Studio 23 para pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating buhay. What is beauty? Kailangan bang parang pang-commercial ng shampoo ang buhok mo? Kailangan bang sexy? Kailangan bang matangos ang ilong? Bakit mas may advantage ang isang taong maganda? Mag-survey tayo with our people in the audience. And we would like to know kung ano ang kanilang perception tungkol sa kagandahan. Let's talk about it when we return in Kate Talk Active. Ang problema, sumabay ka lang sa talakayan, halina at sumama sa kwentuhang magkabuluhan, isanin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Dave. Sa 10 Pilipino, 3 katao lamang ang umaaming interesado sa kagandahang hatid ng cosmetic at plastic surgery. 7 sa kanila ang nagsasabing sila'y kontento na sa kanilang itsura. 2 sa 3 nagpaparetoke ay babae at ang natitirang isa ay lalaki. Sa porsyentong nabanggit, ang mga babaeng nasa edad 25 to 35 years old ang nagpapagawa para sa whitening of armpit, nose lift, facelift, breast reduction, or augmentation at liposuction. Samantala, sa ages 50 years old pataas, ang kanilang pinapagawa ay Botox. Pagdating sa kalalakihan, madalas na pinapagawa ang six-packs, facelift, liposuction, at hair growth. Welcome back to Kate Talkative. Share lang po tayo ng konting trivia tungkol sa beauty. Noong panahon po ng Renaissance at ni Da Vinci, ang mga model ay matataba. Noon naman pong 1950s at 1960s, ang perception naman po ng kagandahan ay yung mga curvaceous body. Pagdating naman ng 1990s, aba, mga super skinny naman or super payat ang magaganda. Ngayon po, pag-uusapan po natin ay tungkol sa beauty. Meron po tayong mga guest na mga kasama. So first, introduce ko po sa inyo ang ating Doctor to the Stars, Dr. Manny Calayan. Palakpakan po. Good evening. Great. It's nice to be here. Okay, and ang isa po nating guest, ang the iconic doctor. Sikat din po siyang plastic surgeon, si Mr. Eric Yapuangco. Palakpakan po. Thank you for having me here. Okay, para po sa ating first question, okay, sobrang common. Para lang kayong nagsasign ng autograph. What is beauty? Yan, okay. Doc Manny. Sa akin, beauty is, Kate Coseteng. Ayaw parang pinagpapawisan ako doon tissue. Hindi, beauty comes from within. From a Okay. person. What about yung physical beauty? Para sa'yo, Doc Manny, ano yung nakaka-attract sa'yo? Yung Para sa akin, yung mata. mata. The eyes So, and the nose. pag maganda yung mata, saka yung ilong, more or less, talagang ano na siya, attractive for you. Yes. Beautiful na Yes. siya. And syempre, dapat curvaceous. So si Yeah. si Dr. Pai,
Curvaceous siya. Curvaceous siya, and yun, nagustuhan ko yung mata niya. Yung Ganda mata. Okay. Para sa iyo naman, Dr. Eric. For me, beauty is in the eyes of the beholder. It's a cliche, pero totoo siya. Pero, di ba? What may be beautiful for you may not be beautiful for others, Yeah. right? So, pag physical beauty, para sa iyo, For me, what I look for is the nose. nose ka lang. Yes, and the legs. And the legs. So, yung body, walang factor yon. I mean, hindi siya nakaka-add. So, halimbawa, basta maganda yung nose, kahit na medyo chubby, okay lang sa'yo yun. Pwede naman, yes. Maganda pa rin naman yun. Pwede. Hindi naman porket mataba ka. Huwag ka lang morbidly obese. Pero, huwag ka lang, syempre dapat may curve pa rin ang konti. Oo. Kasi ang unang nakikita sa atin, syempre pag na-meet mo yung person, yung mukha. So, doon ka agad mapapatingin sa features. Yung facial features na talaga. Paano kung baliktad? Yung sexy, pero hindi masyadong maganda. So, i-meet mo na lang siya, nakatingin doon sa katawan. Joke So, lang. mukha pa rin talaga. Mukha Okay, pa takpan rin mo na ng talaga. magazine yung mukha Takpan mo niya. yung magazine. Talagang mukha pa rin talaga. So, sa panahon ngayon, ano yung pinaka-trend? Ano yung hinahanap ng mga clients ninyo? Ang most requested pa rin ngayon is the rhinoplasty or nose lift. Nose lift. Gusto pa rin nilang tumangos yung ilong nila. Gusto nila maging Americans, di ba, Eric? Ang Filipino kasi talagang likas na mababa ang ilong or pango, di ba? Or sarat ang ilong. So, yun talagang Sakit? Wala bang pumunta sa inyo Masakit na, man, pero that's the truth. Wala bang pumunta sa inyo na gusto kong maging kamukha ni Angelina Jolie? Walang ganun. Naku, O na-experience nyo na yun? madami. May dala pa silang picture. Tama. Dok, gusto ko ito ilong ko. Usually, anong sinasagot ninyo pagka ganun? Hindi, usually kasi iba-iba talaga ang anatomical feature ng tao. So, hindi mo talaga magagaya yung exact lips ni Angelina Jolie. So, minsan may lumalabas ng clinic ninyo na malungkot dahil tinatapat nyo sila. Una pa lang na sasabihin ninyo na hindi nyo kayang gayahin, ganyan. Hindi naman namin pinapalabas na malungkot, di ba? So, sinasuggest namin yung ibang procedure na bagay sa kanya. Yes. Na ikakaganda rin niya. So, hindi siya malungkot lalabas ng So, clinic. sabihin ninyo na hindi bagay sa'yo yung pouty lips. Oo, hindi bagay sa'yo yan. Ito na lang paggawa mo. Parang gano'n. Or pwede natin gawin pouty lips, pero hindi as parang hindi tulad bagay ni... sa facial yes, features. oo. Dapat kasi mas realistic yung expectations eh. Kasi minsan ang pasyente, medyo unrealistic ang expectations. Oo. So, uulitin ko po si Dr. Eric, plastic surgeon siya. Si Dr. Manny, cosmetic surgeon siya. So, sino yung pwedeng sumagot sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa? Ng plastic at saka ng cosmetic surgery. Actually, halos pareho lang yan eh. Oo, pareho kami nag-opera, pareho kami nagpapaganda. Kaya lang, yun nga, nagtutulungan kami sa isa't isa. Kung halimbawa, hindi namin kaya yung mga burn patients, yung mga vehicular accidents, binibigyan namin sa kanila. Okay, so... Pero sila, gumagawa rin sila ng cosmetic. Okay. Okay. For me kasi basically ang pinaka-difference namin is it's the training program. Kasi to become a plastic surgeon, you have to go through a long process. So, mas matagal siya. Mas matagal siya. It's mas matagal na procedure. So, kumbaga, you undergo 4 years of general surgery and another 3 years of plastic surgery. And on top of that, you have to take, the written and oral exams. You have to pass that to become board-certified plastic surgeons. Pero pinaiksi na raw, di ba? May straight na. May straight program, 3 years and 3 years. So, the minimum is 6. yes. So, all it in will all, range- pag plastic surgeon, ilang years? It would be from 6 to 8 years. 6 to 8 years. Yes. Ganun din naman ang cosmetic. Kaya lang cosmetic. Kasi sila, from general surgery sila, magpa-plastic pa. So, kung ang cosmetic naman, pwede kang ENT, ophthalmologist, gynecologist, basta surgeon ka, tapos mag-train ka ng cosmetic. Yun yung kami. Well, may mga instances na yung mga nagkakaproblemang kaso napupunta sa amin. Oo. And vice Like, versa. anong Ganun example? din yun. Let's say, minsan may problema sa ilong or sa mata na ginawa ng someone and then nagre-reklamo ang pasyente and then they come to us and then we have to revise it. Okay. That's why I tell the patients, before you have your surgery done, look at the credentials and look at his background and look at the body of his work kung ano ba yung mga nagawa. Kung sino mga nagawa niya. Pero ang number one, okay. ano namin dito talaga is yung mga hindi doktor na nag-i-inject ng kung ano-ano sa pasyente.
na pumupunta sa amin, problema sa amin. Halimbawa ako, gusto kong may pabago sa katawan ko. Ano yung dapat kong i-consider? Research on your doctor first. Kasi ang daming doktor dyan. Ang daming ho dyan. There are board-certified plastic surgeons. There are cosmetic surgeons. And there are those na talagang parang tapang lang na wala gano'ng knowledge. So you really have to look for a good doctor. That's the first and that's the most important element in your So, decision. mag-research ka talaga. Yes. It's a click away. It's a Google away, di ba? And then, Ano yung mga nagmo-motivate sa tingin niyo sa isang babae or sa isang lalaki na magpa-surgery? Self-confidence So, yung gusto lang nila para maging happy sila. Yung nabuboost kasi yung nila, yung moral nila. Pag feeling nila parang may pina-enhance sila, may napabago sila. Hindi ba sila nahihiya? Hindi. Kasi from dati kilala sila ng maliit yung ilong, biglang ang tangos-tangos na, tsaka ang ganda-ganda niya na. Hindi, ba? nasa paggawa naman, di ba? dapat kasi, ang more common misconception kasi dapat gusto nila sobrang taas. Dapat what we go for is yung subtle changes. Yung mukhang Natural natural. looking. Natural looking. Maging proportional Yeah. yung features mo. Mahirap din yung trabaho namin. Kasi dapat may artistic ka din para makita mo yung outcome nung pasyente mong hahawakan. We'll pause for a break. Magbabalik po ang Kate Talkative. Welcome back to Kate Talk Active. Pinag-uusapan pa rin po natin ang beauty. Doc Manny, yung mga artista, ano yung madalas na pinapagawa nila sa'yo? Mga artista, usually yung shape nila, yung katawan. So katawan talaga sa face. Sa face, meron din pero more on more on skin maintenance. For Doc Eric, ano yung mga dapat i-check sa blood natin bago tayo mag-undergo ng surgery? Or kailangan din ba yung mga x-rays, mga ganyan? Yes, especially for if a patient's having yung general anesthesia, so marami kang pre-operative exams dyan. Paano kung bata naman? Usually yung bata wala namang sakit, di ba? Yes, still. You check for that. Yung mga chest x-rays, yung mga Example sa complete blood, counts, yung mga clotting time, bleeding time, and then yung mga ECG, you also check for that. Kasi minsan may nakakalusot na pasyente biglang may problema pala sa puso na hindi niya alam. Ang number 1 talaga is yung pregnancy test. Isa pa rin yun. Pag pregnancy bearing yung... Actually, required na ngayon yun. Na Required na yan, lahat ng babae magpapa-opera, especially under general anesthesia, should undergo na preg test. Paano kawawa naman yung mga may diabetes or may hypertension? Depende sa blood sugar or blood sugar level ng pasyente. Pag maki-clear naman sila kung bibigyan tayo ng go signal ng cardiologist or yung internist. O yung mga may diabetes dyan, may pag-asa na kayo, pwede pala. Basta Kasi controlled. kanina nagtatanong sila lalo na yung mga may hypertension, pag-controlled. Yeah, dapat control Pwede. dapat they're religiously taking their medications. Yes. Ilan yung percentage na nagiging palpak yung operasyon? For the both of you. Actually, it's a small percent lang naman kasi. Importante kasi dyan, minsan patient selection Kumbaga, minsan kasi, ang ipapasyente yung pinagpipilitan niya ito, mangyayari. Magkakaproblema ka talaga. So talagang merong ibang makukulit. That's why kami sa amin, sa clinic, sometimes we refuse. Sabihin pa nila, babayad sila kahit magkano. Oo. Kahit na ibabayad mo Binaried naman, pa kayo. hindi ka makakatulog ng ilang buwan. Oo, exactly. Huwag na lang. Kung magkakaproblema ka lang, huwag na. Oo. Tsaka usually kasi ang mga nagiging problema sa ganyan is yung mga nire-repair. Halimbawa, ginawa ng iba, tapos i-repair mo, ipipilitin ka na i-repair. Tapos halimbawa, ginawa mo, ever since naman palpak na yung surgery, ikaw ngayon ang pupuntahan ng problema. Kumbaga, Yeah. damage control ka na lang. Damage control ka na Oo. lang. So, ang gagawin mo, isipin mo na lang, i-refuse mo na lang siya.
Eh, paano kung nakakaawa? Or yun nga, nagmamakaawa? Yeah, pero may ethics kasi kami na pabalikin mo dun sa gumawang doktor na una. Kasi siya, yung unang doktor kasi, siya yung makakaalam kung anong Kung anong pinagagawa niya ron. Yes. So, kung fault niya yun, dapat alam niya yung solution doon sa fault na yun. So, kahit na minsan nakakaawa talaga, talagang Yes, pero wala naman tayong magawa eh, di ba? Oo. wala ka na din talagang magagawa. Mamaya po, meron po tayong guest na biktima po siya ng palpak na operasyon. Thank you to my doctor, Dr. Manny Calayan, and thank you also, Dr. Eric Yapuangco. Thank you, It's a pleasure to be here. And congrats to your new show. Thank you, and sobrang dami kong natutunan ngayong gabing ito. So, magbabalik po tayo with a patient na hindi nagtagumpay ang operasyon. Please stay tuned. Likas sa mga taong pagiging vanidoso. Babae man o lalaki, asahan mong lilingon ito kapag nakakakita ng salamin. Kalimitan, lalo na sa kababaihan, kapag di na kontento sa maganda niyang katawan, sumasailalim pa sa iba't ibang uri ng pagpapaganda. Kaya't hindi katakataka na patuloy ang pagdami ng mga plastic surgeon. Pero sa nagdaang mga taon, nagsulputan din ang mga nagpapanggap na eksperto sa pagpapaganda. Dahil dito, tumaas ang bilang ng mga taong nagrereklamo dahil sa palpak na pagreretoke. May ilang namagaang labi, nagnana ang pinadagdagang dibdib, tumabinging ilong, at kung ano-ano pang reklamo. Halimbawa na ang naging kaso ng sexy singer na si Selena Sevilla. Hindi halos malunok ni Selena ang sinapit ng maimpeksyon ang kanyang pigi dahil sa silicone oil na inilagay sa kanyang butt enhancement procedure. Unti-unting binubulok ng silicone gel ang kanyang laman at balat. Subalit sa tulong ng Calayan Surgery Center, nagamot at naisaayos ang nanganganib niyang kalusugan. Tandaan na kung sasailalim sa anumang uri ng cosmetic surgery, mahalagang kilalanin at alamin mabuti ang kakayanan ng magsasagawa nito dahil buhay natin ang nakasalalay. Hi-ho! Hi-ho! Galing naman! Alive na alive! Kasama po natin ang performer na kaibigan ko po at minsan na rin po siyang naging biktima ng hindi matagumpay na operasyon. Ladies and gentlemen, Selena. Hello, Miss Beautiful, at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, tatanong ko lang sa'yo. Kasi dapat tinanong ko na ito matagal na eh. Paano magiging ganyan yung akin? Naku, huwag mo nang pangarapin. Dahil ito nga ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng maling operasyon. Ito yun eh. Sa mga kasama natin, kung anong nangyari, bakit ka nagkaroon ng maling operasyon? Hindi kasi ako, bata pa ako, medyo maumbok na talaga. As early as 11, meron na talaga akong dibdib na lahi namin. So, hanggang sa naging singer ako, naging performer ako, nag-artista ako, yun ang laging sinasabi sa akin ng manager na kulang ka sa behind. So, meron akong nalapitan at natanong kung saan pwedeng ma-enhance ko yung butt ko. So, sad to say, ang napuntahan ko is aquac doctor pala. So, hindi siya totoong doktor? Oo, pero during my time, he's really famous. Kasi marami na sa Japan. Kasi, alam mo naman, biyahera ako, di ba? I'm a singer. Ang dami na talagang mga katulad ko na talagang every year yata talaga nagbabago itsura eh. Sa mukha, sa dibdib, sa lahat. Ako naman, luckily, sa behind ako nagpalagay. So, hanggang sa umabot na nga, noong 2008, medyo nagkaroon ako ng problema. Kailan mo siya pinagawa? That was 1999. 1999. Anong unang naramdaman mo? Paano mo nakita na? Actually, nagkakaproblema na ako sa kanya after 5 years na magawa siya. Tumitigas na parang bato pag nasa malalamig ako na lugar. Ang nilagay kasi sa butt ko, actually hindi siya operasyon. It was only a simple injection na yung ginagamit sa pagpapakintab ng mga tire block.
Imaginein mo, yun ang in-inject sa puwet ko. No, it's not hydrogen. It's silicone oil. Silicone oil siya. Yung nga nilalagay sa tire block, imaginein mo naman yun, i-inject sa katawan ng tao. So, hanggang ilang taon na nandun siya sa katawan ko, syempre, it's a foreign body, hanggang sa naging necrotic siya. Necrosis, meaning to say, nagnanana, nabubulok. Imaginein mo lang a simple pigsa, ang sakit, yung akin 2 puwet na malaki pa. So, hanggang sa nag-start lang siya na lumalabas na kasi yung pagbubulok niya, na lumabas na sa skin ko, affected din skin ko, naging parang blister siya na naging pigsa. Hanggang sa... Sino parang may dumadami kang pigsa? Hindi lang yun, ang sakit na talaga ng balakang ko, tinitiis ko lang yun talaga lahat. Kasi, dati ko pa inisip na magpapagamot ako, pero syempre, sabi ko nga sa'yo, ako yung nagpaganda na hindi para maging mayabang. Ako nagpaganda ako para to support my kids, because I'm a single mother, at para may trabaho ako. So, tiniis mo siya talaga? Oo, nalagas nga ang buko kasi, Diyos ko, grabe, ilang matataas na pain reliever yung ininom ko. Kasi I have to continue my life during that time. So I was really, desperada rin ako na humingi rin ako ng tulong sa mga kaibigan. Hanggang sa meron ako nakilalang isang mabait na doktor, na si Dr. Manny Calaya, ng angel ko. Tinulungan ako. So, nung time na yun, hindi ka makatayo? Pag walang pain reliever. So, kaya nga nagpapasalamat ako pag may mga ganitong pag-uusap. Dahil it's my advocacy na i-open ko talaga sa mind ng mga tao na kung gusto nyong magpaganda, kasi kanya-kanya naman tayo ng dahilan sa mundo, you go to the right person. At huwag magtitipid. Yan. Okay. So, nung pumunta ka dito sa quack doctor, sa doktor na naggamot sa'yo? Actually, doktor pa nga. Pag tinatanong ako, kanina ka kay doktor, ganito pa rin ang, kasi nakatanim sa isip ko na isa siyang doktor. Paano yung pagpapagaling mo habang nagpapagaling ka? Umasa ka ba na mabubuhay ka pa ulit? Oo, kasi biro mo may sakit ka, tapos yung stress. Diba? Siyempre, I'm a single mother. How can I? Paano mo bubuhay ang mga anak mo kung nagpapagaling ka? Aasa ka sa tulong ng ibang tao, mahirap. So, wala akong ibang kinapitan kundi ang Diyos talaga at that time. And miracle happens, it's true, that God is there. Matinding gamutan, sis, kasi it's called debridement. Parang suction, tapos ni-scrape yung mga bulok. Bawat isang bot, no, is 38 stitches. Ang galing lang talaga ng naging doktor kung nagpagaling sa akin dahil hanggang ngayon nga, akala ng ibang tao, ano na itsura ni Selena? Parang may volcano na yata sa puwet, diba? I don't blame people to think that way. Pero I'm very, very happy na after 3 years nang nagamot ako, eto ako, nakakapagsuot pa ako ng fitting na jeans, nakakapag-show pa ako, nakakapagsuot pa ako ng sexy na damit. So, siguro, ginamit ng Diyos ang isang mabuting doktor para maduktungan yung buhay ko at para maging maganda pa ako. Kasi kapag hindi na ako maganda, wala na akong trabaho. So, paano mo naibalik yung confidence mo? Paano ka naging confident ulit? Actually, I learned to forgive. Kasi at the end of the day, ako rin palang may kasalanan. Meron ba tayong reaction? I think kung kailangan natin i-uplift ang physical beauty natin, kung kaya natin mag-makeup o magpa-opera, why not? Kung man-uplift naman ang confidence mo, di ba? Tama yun. Katulad ako, di ba? Before. Alam ko naman sexy at maganda ako. Alam ko yun. Pero since ang mga tao kasi minsan, alam mo, hindi kontento. Minsan nabubuli ka, ikaw naman si tanga, ayan, ako, apektado ka. So kung saan ka rin naman masaya, pero dapat pumunta kayo sa mga lehitimong doktor, katulad ng doktor ko, si Dr. Calayan. Ayan, sure na sure ka dyan. Diba? There's nothing wrong. Oo. Sa tingin ko, hindi naman kailangan operasyon na yan. I think natural beauty is the best. Mami, correct ka dyan. Talagang sang-ayon ako dyan. Pero sa sawing palad na katulad ko na puro bundok lang ang nai-gifts yata sa akin. No. And just nagkulang ako ng behind. At So, thank you, Selena.
Thank you rin. Madami kang mga taong na-inspire ng graduate. Basta, kung magpaparitoke, kailangan kilala niyo ang doktor at alam niyo po ang pinapasok ninyo. Tandaan po natin ang payo ni Selena para hindi po tayo mapahamak. Maraming salamat. Magbabalik po tayo in just a short while. So, magpapamigay tayo ng stand home para mawala ang ating mga ugat sa legs. So, ang top 5 ng ating survey. Number 1, Morena or Moreno for 47 votes. Matangkad, 36 votes. Matangos ang ilong, 27 votes. Sexy, maganda ang katawan, 35 votes. Makinis ang kutis, 25 votes. Maraming salamat sa Calayan Surgery Center. Of course, kay Mara Chua, sa Salon de Manila, sa FMCC, and sa Sessionistas Band. Palakpakan natin. Thank you again to Dr. Calayan, Dr. Eric Yapuangco, and Selena for joining us. Ang masasabi ko lang po ay lahat po tayo ay maganda because we are all created in God's image. Kita-kita po tayo ulit next week. Let's talk, let's get active. Only here at Kate Talk Active. Ako po yung kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Figure World Champion. Promise ourselves na hindi kami kakain ng pork. Do you have a girlfriend? Not yet. Not yet. Okay. Talakayan with Kate. Halika at sumama sa kwentuhang magkabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa Talakayan with Kate. Sa Talakayan with Kate. It's an early morning Saturday date. Isang magandang babae na ang pangalan ay Kate. Gather up for a chica to the max, umadlib. Anything goes for Kate. Talk Active. Halina at sumama sa kwentuhang makabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa Talakayan with Kate. Hi-ho! Hi-ho! Magandang umaga, nakaka-talk active. Alam niyo naman po na tapos na ang London Olympic Games pero wala tayong nauwi, sadly, na kahit na anong medal. Bakit kaya?
Ha? Sino ka? Hi, Miss Kate. Ako si Scottie Pippen. Pipet? Scottie Pippen. Okay. Tama-tama naman sinabi mo eh. Tayo mga Pilipino, panalo pa rin tayo sa Olympics. Walang panamay sila Michael Phelps at saka yung swimmer na babae. Wala yan. Mas magaling mga taga Marikina, Malabon at Pasig. Kung lumangoy ng baka. Tama ka dyan, Scottie Pippen. At saka isa pa, walang panay mga weightlifter ng mga Poland, Kazakhstan. Ang gagawin ng mga pulis na weightlifter natin, binuhos sa mga tatanda, palabas ng baha, baba ng bahay, pabalik-balik pa, nakakapagod kaya yun. Oo nga. I agree, Scottie Pippen. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, kanina pa ako nakatingin sa'yo eh, yung sexy mo na katawan. Sample nga. Yan. Mamaya po, sa pagbabalik po ng K-Talk Active, pag-uusapan natin ang mga diet ng ating mga athletes, katulad ni Scottie Pippen. Ayan. Wag po kayong aalis. Kasama natin ngayon ay ang former PBB housemate, si Mama Luz. Mama Luz, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyo. Curious ako kanina pa. Kanina ko pa gustong tanungin sa'yo kung paano ka nagpapapayat, kung paano mo nakuha yung ganyang katawan. Bakit ang sexy mo? Ito, I've been doing this for 9 years, competing around the world. But in diet ko, 6 to 8 months, no salt, no oil, lots of fruits, tapos So, puro nilaga? Nilaga, steam, at saka ihaw. Curious lang din kami kanina pa. Ano yung mga napanalunan mong mga awards? Sabihin mo naman sa mga kasama natin. Ako po yung kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Figure World Champion, Figure Bodybuilding in Las Vegas 2010. And nag-silver po ako sa Muscle Modeling in Las Vegas 2010. And then nag-bronze medalist ako in Germany, Berlin, Germany, in Miss Figure Bodybuilding Universe. Now, I have upcoming competition na rin. Saan? Ito, this coming September 21, I will be held in Cebu against Asian women, Philippine Asia Pacific International Bodybuilding, and also, sana, tuloy-tuloy na, Oklahoma Figure WBFF World Championship represents Philippines. November 10, this coming November 10. Okay. Kwento mo naman sa amin kung paano ka nag-umpisa magpa-sexy. Anong naisip mo kung bakit ka nagpa-sexy ng ganyan? Actually, at saka bakit may dati muscles? na akong sexy. Okay. So, dati ka na talagang sexy. Sama-samahan ako sa sexy. Gusto ko, ang ginawa ko, nilagyan ko na siya ng muscles. So anyway, 10 years ago, nung nag-asawa ko sa asawa ko, he's the one who got me into fitness. Tapos, ayun lang, masyado ako na-involved, na-inlove ako sa weights. Yung asawa mo na, American? Oh, yung husband ko, siya talaga yung mubuha, siya yung magandang katawan kasi nasa army siya eh. So parang ngayon na masyado akong na-amaze sa katawan niya. Sabi ko, babae pa pwede magkaroon ng six-pack. And then yun na, yung the first 3 to 6 months, napansin ko nagkaroon ako ng six-pack, nawala yung migraine ko, nawala yung lower back pain ko. Sabi ko, okay to, nagkakaroon ako, yung katawan ko nagiging firm na siya, hindi na siya yung malambot. Tapos nakikita ko, may six-pack ako. So dire-diretso na, yun na, na-inlove ako sa weights. Ang bilis-bilis mo magsalita, dahan-dahan lang. Sabi sabi mo kanina, dati ka pang sexy. Oo. Bakit naging sexy ka dati? Anong ginagawa mo dati? Hindi. Pero walang muscles yun dati? Wala po. Typical Filipina na sexy. Pinanganak talaga akong sexy. Alam niyo yung nababastos. Yung sinusipul-sipulan sa sobrang sexy. Ako po yun. May tawag dun sa katawan na gano'n eh. Sama-sama na ako Balingkinitan. Opo. Balingkinitan talaga yung katawan mo. Opo. Sama-sama na ako sa sinisipulan, kaya naglagay ako ng muscles. Eh, ano yung pinukwento mo sa akin kanina na pangarap mong maging Miss Universe or Binibining Pilipinas? Model. Gusto mo rin, di ba? Masyado mataas kasi yung pangarap ko. Yung nung bata pa, gusto ko maging modelo or maka-join ng mga beauty contest. Well, unfortunately, hindi na matutupad yun kasi hindi naman talaga ako matangkad. Hindi naman ako ganun kagandahan. So, but at least,
through bodybuilding, natupad ko yung pangarap ko na rumampage sa stage. Yun nga lang talaga paghihirapan ko, 6 to 8 months na nakadieta para ma-achieve ko yung ganitong physique and to be able to compete. And also, natupad ko rin yung pangarap ko na makapagbiyahe sa buong mundo through bodybuilding. I was able to compete. Paano ka nagpe-prepare? Kapag halimbawa ngayon na yung competition, hindi ka nakakain, ganun ba? Hindi ka makain ako pero walang oil, walang salt, puro healthy. Ayokong sabihin na diet eh. I only eat healthy. Hindi, kung mamaya na yung competition. Kung mamaya na, a day before the competition, wala nang tubig. Wala nang Tubig, inuman. wala. Wala nang tubig. Eh di uhaw ka. Hindi, yung yellow and green pepper. Yun ang pinaka-pawi ng uhaw. Yellow and green pepper. Tapos, 2 weeks before the competition, wala nang kamote, wala nang carbs. So, lahat kayong mga bodybuilders ganon. Yes. 24 hours bago mag-compete. Yes. Pero when I was in Vegas, 36 hours, I didn't drink water at all. I wanna make Hindi sure ka ba na... parang nanghihina noon? Kung ako yung siguro patay na ako. Hindi, nakastay ako sa aircon. Nakatutok sa akin yung aircon. Ganun talaga. Kailangan talaga nakatutok sa iyo yung aircon Kasi, para hindi ka himatayin. Dahil wala kang tubig eh. hindi kasi, ka uminom ng tubig. mainit kasi yung katawan ko. Tapos minamindset ko na lang siya, minamindset. Iniisip ko nga yung mga bata sa Africa na hindi nakakainom ng tubig. Nakakayanan nila, di ba? Kakayanin ko yun. Kakayanin ko not just for the country, gagawin ko lahat. Gusto ko ilagay ang bansang Pilipinas sa world bodybuilding, world bodybuilding. Itatanong ko lang sa mga audience ha, gusto nyo ba na makakita ng flexing routine ni Miss Luz? Gusto nila? Pahawak nga! Grabe! Ang sexy! Sige, sige. Habang inaayusan tayo, may kinakwento ka sa akin tungkol sa nagtinda ka ng goto. Opo, Nung bata ka pa, ilang taon ka na nagtinda ka ng siguro goto? mga 8 years old ako onwards. Doon ako nakatapos ng elementary tsaka high school. Hindi ba yun yung dahilan kung bakit maganda yung arms mo dati pa? Or kung bakit sexy ka dati pa dahil nagbubuhat ka ng goto dahil pagod na pagod ka magtinda? Laki po ako sa hirap, sanay po ako sa buhat ng container na tubig, balde. Malayo iniigiban namin para makaligo kami. Buhat ng kalde-kalderong goto or mami. So yun yung negosyo ninyo dati? Yun po doon po ako nakapag-aral. Saan kayo? Taga saan kayo? Taga-Alabang po. Okay, bago tayo magtapos, sabihin mo yung tungkol sa competition mo and kung mga kailangan mo ng mga sponsors para kung may nanonood sa atin. Ito, umaasa po ako. I have this upcoming competition, Philippine Asia Pacific International Bodybuilding will be held in Cebu against Asian Women, September 21. And I'll be going for World Championship, WBFF Figure World Bodybuilding in USA, November 10. Ito po, umaasa po ako. Mananawagan na po ako sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga tao na nakikinig sa akin ngayon. Sana po bigyan niyo po ako ng chance. Sana nakita niyo po yung potential ko. Gusto ko lang po dalhin ang Pilipina sa Figure World Bodybuilding World Championship. At may awa po ang Diyos, manalo po ako this coming WBFF November 10 USA. Para po sa Pilipinas po to. Karangalan po to at self-fulfillment at gusto ko po ma-inspire lahat ng kababaihan sa buong Pilipinas, mga nanay na katulad ko. Yun po.
Ano yung maipapayo mo sa ating mga kabataan na gustong magpaganda ng katawan, na gusto yung matupad yung mga pangarap nila? Ako, walang imposible. If you have a dream, desire, dedication, and a vision, everything is possible. With hard work and discipline, everything is possible. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, kaya mong baguhin. It's your choice to make your destiny. Tayo gumagawa ng ating kapalaran. Wala akong kapalaran, tayo gumagawa nun. So it's our choice to change our life. At importante po, masasabi ko sa lahat ng mga kabataan, sa mga bata, na importante talaga yung may sport. Kasi pag may sport yung bata, lalaki sila na magkakaroon sila ng mindset, always setting up their goals. Yun ang pinaka-importante. Magkakaroon sila ng pangarap and motivation to achieve their dreams. Yun po. Okay, maraming salamat. Luz, palakpakan natin si Luz. K-Talk Active will be right back. The salmon and lettuce diet uses various recipes that mainly makes use of salmon and lettuce, both low-calorie foods. Popular ito sa mga gustong mag-diet dahil masarap ang salmon at hindi nakakasawa. Low carb and good food for the heart, yan naman ang claim ng South Beach Diet. Popular din ito dahil hina-highlight nito ang mga good carbohydrates gaya ng sweet potatoes at iba pang mga root crops at good fats gaya ng mga isda na may omega oil. So these are the diet options you want to fit in your taste, lifestyle, and budget. And if none of these works, I'm sure marami na namang mga diet ang mauuso at pwedeng subukan. Wag lang yung mga makakasama sa ating kalusugan. K-Talk Active. Kilig factor muna tayo. Kasama natin ang Jerry Maguire of the Philippines, Mr. Mel Makasakit. Also, the newest midfielder, Global FC, Romeo Rodriguez from Brazil. So, yung first question natin, actually, our topic is about diet. Pero may segue tayo, okay? Paano kayo tinawag na Mr. Jerry Maguire of the Philippines? Ang job Paano ko kasi, nag-umpisa? Nag-start yan for the love of sports talaga. Lahat ng any kind of sports, I'm really interested. Anything that has something to do with sports, gusto ko siya. Kaya lahat ng athletes, napansin ko minsan may nagkakaproblema. Right after you being an athlete, pagtapos na yung career nila, parang wala na silang career. Parang nagkakaproblema sila sa side na yun. So, I got interested in doing something about it. Parang after mo ng football, after mo ng basketball, maybe there is something after your life as a sportsman. And that's where I wanna go in. And so far, yun yung trabaho din kasi ni Jerry. That's why they started calling me Jerry Maguire. And it really inspired me, that movie. Yung movie na yun, para siyang inspiration for everyone who really who wants to do the job na may malasakit sa mga players, not just getting the money. Ilang beses mo pinanood yung Jerry Maguire? Maybe 100 or more. Posible pala yun, 100 or more. So basically, ang ginagawa ni Jerry Maguire, promoter siya, or manager siya ng mga athletes, ganyan? Okay, ang trabaho namin is really to make sure that they have endorsements, they get the right team, yung physically they're fit. We really make sure na lahat sila maayos yung status nila. Yung even the image, the public image, mini-maintain namin sila. And of course, we plan for yung life nila after sports. Yung business side na yan, we really focus on what's going to happen after 3-5 years. We look long-term para sa kanila. Kasi noon, Kate, walang nag-attempt na gumawa noon.
probably yung mga magagaling na boksingero natin, yung mga magagaling na basketball players, makikita mo sila, nasaan sila ngayon, maaawa ka talaga. So now, there is a demand doon sa trabaho namin ngayon. It's just a matter of doing it right. Kaya ako, I choose not to get so many athletes para lahat sila maging masaya, hindi sila ma-mismanage, konti lang. Lahat sila will be properly managed because I have the passion to do it and I really want to help them. Okay. Kanina kasi nung nasa labas ako, narinig ko na ikaw yung may-ari ng Toby's? Oh, no. Toby's Sports? Totoo ba yun? Yung Ascal's apparel po na nakikita nyo sa mga malls, ako po yung nagtitinda nun. Sana bumili kayo kasi it's really helping the team. Pag bumili kayo, a certain percentage goes to the team. And it's really nice. And it's available nationwide now, especially sa Robinson's malls. So yung mga t-shirt, mga products, lahat may Ascal's. Yes. May mga mukha nila and all that. Some, yeah, we have poster t-shirts, logos, and we have jerseys. Yun yung pinakamabenta sa amin. Okay. And there's also Ascal Sports Bar. Saan? Sa The Fort. So yun yung parang the destination Meron na of the palang Ascals. Ascal Sports Bar sa Yes. The Fort. Okay, so balikan natin yung topic natin. Paano mo sila dinadiet, yung mga athletes mo? Paano yung fitness nila? Anong ginagawa mo? Paano mo na may maintain yun? Sa akin, believe it or not, kami, we promise ourselves na hindi kami kakain ng pork. So iniwasan namin yun. And it started that way. From the time na nagsimula kami na hindi kumain ng pork, doon nagsimula yung discipline namin sa kanila. Lahat sila, they don't even crave for pork. And so narinig niyo yun na walang pork? Beef pwede? Beef pwede, but even yung this lean guy, meat lang, I don't want him to eat pork. Fat. Walang fat? Wala. So protein diet kayo, vegetables, ganyan? Yes, and they undergo sports therapy each time. My sports management company has a tie-up with the Peak Form Sports Clinic. Mini-maintain niya lahat ng athletes under my company. So lahat sila, pagka nagka-injury or something, the next day they'll be treated. So Romeo, tinatanong kasi nila kanina pa sa akin kung may girlfriend ka na. Do you have a girlfriend? Not yet. Not yet. Oh, okay, palakpan. Wala pa! Light lang yung questions natin kay Romeo kasi hindi siya masyadong marunong mag-English and Tagalog. He's from Brazil. So, tanong namin sa'yo, meron ka bang nakadate na Filipina? Na? Yes. Yes? I like it. So, what happened? Ate, ako kinikilig. Ano yun? Pinagpapawisan ako. I'm very shy, but it's okay. Let's do. Yes? Yes, you did. Yes, I did. What happened? I don't understand your question. Let's say English, Oh, you please. cannot understand my question. Okay, next question, please. What made you decide to stay here in the Philippines? For sure, the football. Football lang. Yes. Are you enjoying? Really amazing. The best time of my life, for Really? sure. Have you been to Boracay? Yes, I have been to Boracay 3 times already. And just, I think Palawan. Palawan? Yeah, I still You've want been to to go. Palawan? No, not yet. Oh, not yet. But in Yes. the future, you're planning For to sure. go there. Okay. Tell us about your diet. My diet is about to eat healthy food. Health food? Yeah, if you eat course. healthy food, you're gonna be healthy. Because we have to train every day, like a football player, so you need to eat health. Because it's a good combination, you know. Do you take supplements? Vitamins? Yeah, some vitamins just to the muscle recover fast. Because how you train every day, so the muscle, your body get tired, so you need some extra protein to recover fast. Okay. Tuloy-tuloy ang kilig moment sa pagbabalik ng K-Talk Active. To be fit is to be perfect.
Pero ano ba ang diet na perfect para sa inyo? Here are some popular diets that you can choose from. The blood type diet. Based on the best-selling book, Eat Right for Your Type, ang blood type diet ay nagsasabi na may mga pagkain na nababagay sa ating blood type dahil ito ay natutunaw at naa-absorb ng katawan ng mas mainam. Halimbawa, kung O ang blood type mo, okay lang na kumain ka ng maraming meat products like chicken or beef. Pero ang grains gaya ng rice ay hindi na-absorb ng maayos ng katawan. Kung type AB ka naman, okay lang sa'yo ang rice at tofu, pero hindi masyadong na-absorb ang mga meat products. Kung blood type diet ang basis ng diet na ito, metabolism naman o fat burning capacity ng katawan ang basehan ng Atkins diet. Under the Atkins diet, you have to follow several phases kung saan kinakat down nito ang pagkaing mataas ang level ng carbohydrates. Pumili ng tamang pagkain na magpapanatiling mataas sa energy ang advantage ng diet na ito. Hindi ka madaling magutom at makakakain ka pa rin ng pagkaing patok sa iyong panlasa. This is an invitation to the pearl of the Southeast, my nation. Well known around the world for our hospitality. Most definitely a top must-see. Fantasies that you visually see daily. A white sand, coastlines and tranquility. Palawan, Boracay or Gigantes are sought after spots with easy access. Nothing more, nothing less. You get the best adventure as you enter the resort proper. Imagine waking up with the fresh catch of the local. Bargain a deal for a hot meal on the grill. Sealed with the thirst quencher. Juice from the Buko flow is on swole. Sighted on the map of Southeast Asia. Filipinas, I adore evermore. Homeland, complete and beautiful. It's so lovely. Lovely like the sky, that's wonderful. Oh, so heavenly. Deep inside, I take pride in my country, the Philippines. So hear me say, magkaisa mga Like the Spanish era, we embrace the fiesta, conquer, laughter till the morning after. Depending on the region of your selection, take pleasure to dip in delicacies at ease. Cool breeze in the hills and chills of Baguio. Strut for fun in the sun of La Union. Down south it surfs up, 2 thumbs up. Remember safety first, so keep your head up. Fancy the sightsee on the Jeep. Take pride in a localized ride, decide on whether you want a trike or a pedicab bike to travel from one corner to the next complex. #1 worldwide, text in the mobile. Embrace meanwhile the modern lifestyle. These are some of the facts packed with impact. Too much to transact, so I suggest you sit back. homeland, complete and beautiful. It's so lovely. Lovely like the sky, that's wonderful. Oh, so heavenly. Thank you to our bands, Sly Kane and J. Chris. We are back, Mel and Romeo. Meron lang tayong mabilis na mga questions, okay? Sige. Kilig quick facts ang tawag nila. Older women or younger women? Young. Young. Yes. How about you? Both. Mel? Both. Nice one. So, okay lang. Young. Kasi siya naman yung gwapo, ako kung sino lang available. So you're not married pa? No, I'm single. You're single. Okay, may pag-asa na kayo. Sa akin na lang yun. Ano ba naman tong second question? Breast or butt? Oh my God. Mel? Both. I go with him both. Hindi ako makahinga. What The about same you? both. Both, okay. Eyes or lips? Lips. Lips? Eyes. How about you? Eyes. Pele or Maradona? Maradona. How about you? Maradona. Maradona also. Yes.
Messi or Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Olympics or World Cup? Both. Both. How Olympics. about Olympics. Germany or Spain? Spain. Spain. Okay, maraming salamat. We'll pause for a break. We'll be right back. Kabataan who would like to go into sports, go for it! Dahil maganda itong training para sa inyo. Sa mga kinauukulan naman, gobyerno o private sector, ipagpatuloy po natin ang pagsuporta sa Philippine sports dahil marami pong magagaling na Pinoy na athlete. Para naman dun sa mga gustong magpapayat or gustong mag-diet, meron po tayong mga iba't ibang klase ng diets. I-google nyo lang po sa internet. Meron tayong mga most popular diets na makikita doon. Or better yet, pwede natin tanungin yung mga doktor natin sa mga klase ng mga diets. Ako naman, yung nag-work sa akin, blood type diet. I-google nyo rin yung marami kayong matututunan. So, magkita-kita po tayo ulit next week. Let's talk, let's get active. Only here at Kate Talk Active. Hi ho! Stem cells ay nasa katawan ng bawat tao. Restores you talaga by regenerating. Balance mo na yung diet mo, maging parang i-detox mo yung sarili mo. Salamat po! Halika at sumama sa kwentuhang magkabuluhan. Limutin ang problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sa talakayan with Kate. This portion is being brought to you by Cafe Lupe. Before Sabado nights, let's heat our Sabado mornings. Bago ka gumimik, get in touch with what's happening, what's new, and what's hot. To see is to believe. Let's jam here at Kate Talk Active. Now put your hands together for Miss Kate Cositeng. Magandang umaga mga Ka-Talk Active. Rainy season na naman po at ang problema na naman natin ngayon ay baha. Napakahirap lumangoy sa baha, hindi ba? Tama ho yan, Miss Kate. Kaming mga biktima, kami po ay under pressure dahil kami ay nasa low pressure area. Kung kaya, laging basa ang loob at labas ang aking underwear o diaper. Sino po kayo? Ako nga ho pala si Piloso Potasio. Magandang umaga ho, Lolo. Mas maganda ka pa sa umaga. Nakakuha po ba kayo ng relief goods? Relief? Ay, nagpapasalamat ako sa mga nagbigay ng relief sa akin. Lalo yung mga taong may picture sa likod ng lata. At saka nga pala, itong suit ko ay galing sa relief. Kung hindi na palit, malamang suit ko ngayon, duster. Nakakuha naman po ba kayo ng mga vitamin C?
ng mga mosquito lotion dahil alam naman po natin na maraming mga sakit na ang nadudulot sa baha. Ay, lahat po yun yung ininom ko, pati lotion. Eh, Lolo, kaya naman pala tuwang-tuwa sa atin ng mga foreigners eh. Baha na nga, nakangiti pa tayo. Siyempre, ilang may bigat yung mga Pilipino. Comic relief. Tawa tayo ng tawa kahit may dilubyo na. Akala ng mga tao ngayon, mga baliw tayo. Saka gusto magpatayo ng bahay na 10th floor. Sa first floor, yun yung binabaha. Second floor, medyo binabaha. At ang third floor, ito na yung pagsahalok mo sa baha. Kaya nga kasabihan nila, flood is thicker than water. Teka muna, saan ka pupunta? Ha? Sino siya? Ito, hindi ko apo to. Tatay ko to, Ayos Batay. Anak mo, oy. Hindi ka naman galit, no? Ah, ganun ba? Sandali, ipapalit lang akong diaper. Nabasa yata ako. Maraming mga pagbabago ang dala ng climate change sa buhay natin. Kaya kailangan ng pagbabagong anyo sa ating pamumuhay. At dahil pagbabagong anyo ang pinag-uusapan natin, bossing, narinig mo na ba yung tungkol sa stem cell? Ano ka mo? Ano yung topic natin? Stem cell. Stem cell. Pwede ba ako mag-bullet ng phlegm cell? Abangan po natin ang stem cell therapy sa pagbabalik po ng Kate Talk Active. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Fresh cell therapy was developed by a Swiss surgeon, Dr. Paul Nihans, in 1931. Kumuha si Dr. Nihans ng parathyroid glands mula sa batang baka para i-inject sa isang pasyenteng may sakit sa thyroid. Mula noon, marami nang sumasailalim sa fresh cell therapy. We are back at Kate Talk Active. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa stem cell therapy. Sabi nila, gamot daw po ito ng cancer at may bonus pa, pampaganda pa, o di ba? Kasama po natin ang Chief of Stem Cell Laboratory ng Makati Medical Center, si Dr. Eric Flores. Palakpakan natin si Dr. Eric Flores. At syempre, may kasama rin tayong model and actress, ang napakaganda, si Miss Ann Teo. Palakpakan natin. Dr. Flores, i-explain mo naman sa mga kasama natin kung ano yung stem cell therapy. Ang stem cell ay nasa katawan ng bawat tao. Ito ay sangkap ng iyong mga organs, no? So, itong mga cells na ito ay ang tinatawag hindi pa committed, no? Hindi pa siya, kumbaga cells lang siya, hindi pa siya para sa ugat o para sa utak o para sa baga o para sa puso, no? Pero pwede naming kunin yon sa katawan ninyo, tapos pwede naming gawing para sa mga sakit ninyo. Kasi may narinig ako, alam niyo yung stem cell na kinukuha sa cord natin? Yung kapag pinanganak tayo, di ba may parang yung cord na nagko-connect sa mom and dun sa baby, merong dugo, in between that, kukunin nila yon, yun daw yung sinustore, tapos ginagawang panggamot or ginagawang pang-clone. Oh, so, that's yun right. yun, Doc. Kaya pag nanganak na kayo, itago nyo yung umbilical cord. Kasi yung umbilical cord na yun, marami yung stem cells. Pwedeng gamitin sa kung magkasakit yung bata, pwede rin sa kapatid. Okay, Doc. Tanong ko lang, kasi di ba nagpapaganda daw yung stem cells? Oh, ano yun? Once na ma-inject ka ng stem cells, bigla kang gaganda, babata ka, mawawala yung cancer mo, wala lahat ng sakit mo, ganun ba yun? Depende sa sakit. Iba-ibang stem cells para sa iba-ibang sakit. For example, naubos na yung cartilage ng tuhod nyo, no? So, ngayon, pwede namin lagyan ng stem cells yung tuhod nyo para wala ng bakal. Parang balik sa natural, no? Oh.
Yun ang simpler. More complicated, let's say, nagka-heart attack kayo, malaki ang nawala ng muscle ng puso ninyo, pwede namin ibalik almost perfect with stem cells. Pero yung stem cells na yun, stem cells ng puso. Okay, kay Miss Anne. Miss Anne, bago ang lahat, ilang taon ka na? Forever young at heart, no? Hindi ka na kailangan stem cells. Hindi na, Doc. Actually, I'm 42 na, Miss. Oo nga, kasi nga mukhang bata siya. Sabi niya kanina sa akin, nagpa-stem cell therapy siya, Doc. So, ano yung mga naramdaman mo pagkatapos ng stem cell therapy? And, paano ginawa sa'yo yun? Ano bang ginawa? In-inject ba sa, sa face mo? Actually, mine is in a form of serum. It was extracted from an endangered variety of Swiss apple na kung tawagin nila is Ottweiler's Patlauber. Oo. So, sa apple siya galing. So, yung kay doctor is sa cell, sa akin naman plant. So, ang una, ang ginagawa ng dermatologist ko na si Dr. Oscar Grino of Derm and Beyond, diamond peel lang muna. After that, ilalagay niya yung stem cell, pero serum. Serum na siya. So, yun yung ginagawa. Tapos, just leave it overnight lang. Then, pagkagising mo, voila. Nandiyan na yung result na gusto mo. Hindi ka natakot? Hindi. Na-excite pa ako. Alam niyo bakit? Simula nung narinig ko na si US First Lady Michelle Obama and other celebrities like sila Jennifer Lopez, sila Nicole Kidman is also a fan ng stem cell facial therapy. Sabi ko, teka lang, bakit sila lang? Si Anfeo, no? Gusto ko rin, no? Si Anfeo gusto rin subukan. Kasi nga, na-excite ako dun sa benefits niya. Yung amazing, astonishing benefits. It reverses kasi aging process. Diminishes fine lines, natatanggal yung mga wrinkles, yung ating mga scars, and nag-improve yung ating skin texture and tone, yung ating skin elasticity, plus pala, nagpo-protect siya, pinoprotektahan yung skin natin from free radicals. Alam niyo nung nanonood ako sa Senate, ang galing-galing ni Senator Enrile. Sabi ko, 87 years old na siya. Naririnig ko yung mga nasa likod ko. Sabi nila, nagpa-stem cell yan, nagpa-stem cell yan. So, sa tingin niyo, anong klaseng stem cell yung ginawa sa kanya? I think yun ay animal stem cell, no? Yung embryo ng sheep. Embryo ng sheep? Oo. Embryo po ng sheep. Okay, mamaya po, pagpatuloy po natin ang discussion natin, magbabalik po ang K-Talk From sports to lifestyle to travel and everything in between, SportsManila.net is supreme. If you're looking for 24/7 news on the daily, this is the spot. Go ask, call us Agassi. Always updated like a trendsetter, favored by Coach Norman Black, a top mentor. Need a recap of highlight moves of Jay's Yap? Check what's in and buzzing with the pretty Miss Kate Cossetang. As for me, Sly Kane, I keep it hot as the sun, like SportsManila.net, one in a million. Welcome back. Nag-uusapan pa rin po natin ang stem cell therapy. So, Dr. Eric, ikwento mo sa amin ulit yung nabitin kanina. Tungkol sa sheep. Yes. Yes. Yung sheep embryo, wala pang yung tinatawag na immune system. So, hindi pa nire-reject ng katawan mo yon. So, stem cell rin yun. Pero sa hayop, ngayon yun, last about a year, 1.5 years. Usually, wala ng visa. So, inject ka na naman at that point. So, hindi po yan ginagawa dito sa Pilipinas. Saan po yan ginagawa, Doc? Sa Germany. Used to be done in Switzerland. Ngayon, nasa Germany na. Kasi po, meron po akong kakilala na sabi nila, ni-reject daw, hindi daw na lagyan ng stem cells kasi hindi na daw kaya ng heart. Bakit nagkaroon ng connection sa heart?
Well, para sa, kung dugo ang ginagamit sa stem cells, yung dugo mo papasok sa makina, babalik sa'yo, umiikot lang yon. Yung makina, binubunot ang stem cells. Okay. Kami, usually, yung tawag doon, apheresis ang tawag doon. You know, it's technical apheresis. Ngayon, sa amin, nag-apheresis kami, kuminsan 12 liters ng dugo ang umiikot bago namin mabunot ng most of your stem cells. Sa cancer po, lahat po ng nag-undergo ng stem cells gumaling? Depende what stage, depende kung anong klaseng cancer, saka depende how aggressive you treated it. Now, when we treat cancer, with what we call dendritic cells, which are a type of stem cells, yung puti mong buhok, nangingitim. Yung skin mo para kang bata. Saka yung mga wrinkles na mawala. Kay Ana, buti hindi ka nag-try magpa-surgery. First of all, I don't have anything naman against surgery, no? Cosmetic surgery. Pero ang point of view ko doon is that kung pwede namang hindi, wag na lang muna. Gaano ka-importante sa'yo ang younger looking skin? Oh, it's very important sa part ko kasi nga sa yung line of work ko, which is print, TV, commercial model, then lately yun, nagte-teleserye na rin ako. Wag niyong kalimutang panoorin pa lang Walang Hanggan, ha? Plugging, no? Segue. Segue. Importante siya kasi most of the time nakaharap kami sa camera. So, there's lights and everything. Lahat yun, medyo dry ng skin. So, I go extra mile talaga in taking good care of my skin. It's very, very important talaga for me to have a youthful, healthy, and glowing skin. Okay, ipagpapatuloy po natin. Magbabalik po ang K-Talk Active in just a short while. Sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Problema, sumabay ka lang sa talakayan with Kate. Stem cell therapy pa rin po ang pinag-uusapan natin. Yung question ko po ngayon para sa inyong dalawa, ano yung maipapayo ninyo dun sa mga taong gustong magpa-stem cell therapy? Like yung sa mga kababaihang kagaya ko, especially my age, na gustong i-enhance pa yung ganda nila, pwede niyo pong subukan yung stem cell facial therapy. So, pagkakalam ko sa Derm & Beyond, maganda siya kasi nga nakaka-boost siya ng self-confidence nating mga babae. So, we feel good also. So, pag we feel good about ourselves, inspired tayong magtrabaho, at saka pati yung pakikitungo natin sa pamilya natin, mga kaibigan natin, naiiba din. So, yun Miss Kate, parang kung meron lang ding time sila, yung ating mga mommies, ganyan, might as well try the stem cell facial therapy. Okay, thank you, Miss Anne. How about you, Dr. Eric? Depende sa anong gusto nyo. Kung may sakit kayo na walang gamot, pwede nyo kaming konsultahin para malaman namin kung magagamot kayo namin o hindi. Ngayon, kung gusto nyo magpaganda, pwede rin yan. Pwede rin yan po sa amin. At saka pipili pa kayo. So, marami pong choices. Ang kailangan po ay makipagkonsulta lang kayo. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Ano po? Salamat po, Dr. Eric. Salamat sa inyo. Meron din stem cell therapy si Dr. Manny Calayan. Okay, for our video, Grand Slam actress, glamorous star at laging star of the night sa award season. At dahil sa stem cell therapy, mukhang tatagal pa ang freshness ng nag-iisang Miss Lorna Tolentino. Kasama po natin ngayon ang
Grand Slam actress, ang idolo po natin lahat, si Miss Lorna Tolentino. Miss LT, pakwento naman sa amin kung paano kayo nagpa-stem cell therapy. Sino nag-encourage sa inyo magpa-stem cell therapy? Yun. Ang umpisa niyan, si Nay Lolit, yung manager ko, sabi niya, magpapa-stem cell siya. Yung fresh cell therapy. Tapos sabi ko, samahan kita. And then, sabi niya, talaga, natouch yata siya sa akin. So ngayon, win-workout niya na masama ako ng libre yung pamasahe ko, tapos libre na rin yung stem cell ko. Yung pamasahe, courtesy of Dr. Bello, and then yung mismong executive consultant nila doon sa Germany. Sa Germany, yung si Joey C. Santos, yan. If ever na hindi ka na-sponsor, magkano kaya yung gastos ng Miss LT? Ang pagkakaalam ko, 15,000 euro. And then, syempre, yung pamasahe mo pa. So, siguro, close to 1 million, if ever. After the procedure, ano yung mga ginawa mo? Before ka magpunta doon, 2 weeks, kailangan din i-balance mo na yung diet mo, maging parang i-detox mo yung sarili mo. You cannot smoke if you're smoking, and then parang bawal ka rin munang mag-ensayo. No exercise except that you just have to parang clean your system. Ilang days yun, Miss LT? 2 weeks prior to bago ka pumunta ng Germany. How about 2 weeks after? before, and then after then, hindi ka rin pwede gawa ng masyadong, parang you need to rest then after 2 weeks. Yung bawal na food? Ang bawal na food is, I think, more of meat and, parang semi-vegetarian ka eh. Yun ang dating sa Before akin. and after din yun. Kasi paano mo ma-cleanse yung sarili mo if hindi mo babantayan din yung food, di ba? So, mahirap tunawin ang beef at saka ang pork. So, dapat talaga more on fish, chicken, seafood, ganyan, and gulay. So, puro gulay? Yes. So, you lost weight na? Nag-start ako mag-fresh cell noong July 3. So, since July 3 and up to now, 5 pounds. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Okay naman ako. Ang talagang masasabi ko na magic, yung instant na wala sa akin, yung pain, yung back pain ko. Yun talaga yung reason kasi I have cervical spondylosis and then dito yan sa neck, and then I have scoliosis. And yun yung iniinda ko talaga. Yung pag matagal na lakad or matagal na upo, matagal yung sumasakit na yung sa back ko hanggang dito sa may gilid ng ng thigh ko. Yun yung meron ng parang pain siya na minsan pinupukpuk-pukpuk ko pag naglalakad ako para matanggal. Talaga? Tapos yun, ngayon, wala na siya talaga. Yun yung Pero instant. ilang months pa lang? Or weeks pa lang? Yun, instant. Instant talagang After nawala? the injection, wala na. Nawala yung pain. Yung fresh cell naman, parang after 3 months, dun mo siya makikita talaga yung effect niya. Like yung pagbilis ng metabolism mo, yung skin mo, parang extra na lang yan eh. Extra Talaga? na lang. Pero ang talagang main is yung organs mo na nade-deteriorate, eventually, parang mas magiging, kahit papano, magagamot nila. Kumbaga, kung medyo mahina na yung gallbladder mo, or yung kidney mo, or yung brain cells mo, ganyan, ma-rejuvenate. I-recommend mo ba ito sa mga artista and sa mga viewers natin? I-recommend ko siya dun sa talagang may mga nararamdaman na yung hindi siya sa pagpapaganda lang. Hindi yun ang dapat kasi pwede naman dito natin gawin yung magpaganda. Pero yung talagang pag kailangan mo sa loob, yung system mo sa loob, kailangan mo ng mas strengthen. Yan, punta ka doon. Okay, may question yung mga fans mo, Miss LT. You are an example of beauty and strength. Namatay si The Boy, and you are single-handedly raising your sons, Rap and Renz. I-share mo naman sa amin yung secrets kung paano maging matatag at matibay sa harap ng mga problema. Una kasi, hindi naman ako, brace na lang sa experience ko. Hindi mo naman masusurpass lahat ng mga bagay or trials na dumadaan sa buhay mo kung hindi ka nakakapit sa Panginoon. So, hindi siguro ang uunahin mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo, yung spiritual. So, yun ang malaking bagay na
makakatulong sa lahat ng pinagdadaanan mo na kung like if you're still going yung sa grief stage or sa kung anumang stages in your life, hindi mo masurpass kung walang tulong ng Diyos. Kasi may mga bagay na hindi talaga mabibigay ng mga kasama natin. Nagba-Bible study ba kayo? Oo, nagba-Bible study ako. Kasama ko ang mga kaibigan ko na mga matatagal ng kaibigan ko. Sila Ami, si Duke, yung husband niya, si Lynn Cruz, wife ni Tirso Cruz, si Milet Mortiz, Bobot Mortiz. Kasama na rin yung mga anak nila, mga apo nila. And then, sino pa ba? Si Boyet and Sandy Andolong. And sino pa ba mga nakakasama namin? Sorry, dun, Isabel Ribas, April Cesar. Ayan. Meron pong tanong Fanny ulit. Serrano. Si Fanny Serrano. So, ano yung mga fitness routines ninyo? Bago ako nag-fresh cell, nagbe-Bikram yoga ako sa Green Hills kay Al Jero Galang. And then, siya yung teacher namin. After nun, meron din time na nag-gym ako sa Platinum. Si Bok Santos naman yung trainer. Last question, paano niyo napapanatili ang inner beauty ninyo? Palagay ko, nasa ulit yan, nasa spiritual ulit tayo pagdating sa bagay na yan. Pero nasa mundo po kayo ng showbiz. Kasi kahit naman nasa mundo ng showbiz, matagal na rin kasi kami, yung mga nakakasama ko na mga kaibigan na parang pamilya ko na rin. Matagal na kami magkakasama. At kung tutuusin, 4 na dekada. Dahil magkakahalos, hindi naman yung difference ng age namin, hindi naman ganun kalalaki. Yan. So, parang si Derek lang, kababata ko rin yan. Magkakasama din kayo mag-Bible study? Hindi, nakita ko lang sila nung mga bata sila. So, ibig sabihin, ayun. Okay. Nakasama ko na sila. Mga babies pa rin sila. Ang dami-dami namin natutunan kay Miss LT. Miss LT, God bless sa'yo and thank you sa time niyo. Maraming salamat. Salamat kaya, Miss Kate. From sports to lifestyle to travel and everything in between, SportsManila.net is supreme. If you're looking for 24/7 news on the daily, this is the spot that's hot, you feel me? Always updated like a trendsetter, bigger and better than any other online web chatter. The pretty Miss Kate Cosseteng knows it's buzzing. Boss man Robbie Pangilinan keeps it popping. Bookmark this site for the latest insight, cause Kane be the name bringing heat in the game. Baby, it's late. Can you take me home? Bring me somewhere we can be alone. Cause you know I'm a little tipsy. Let me up and baby kiss me. Come and baby do it quickly. I don't wanna talk, so keep my mouth busy. Little missy, I feel like burning. You're who I'm yearning. I'm ready for fresh and sparks fly high. Baby, make me feel like I never felt before. Hold me close by your side. Baby, never let me go through the night. As I open my eyes, baby, kiss me from the nose down to mine. No. Baby, come here and I'll make you see. Take you to a place where we can be free. Boy, put me on fire. Come on, baby, take me higher and fulfill my desire. Don't talk, just give it a try and blow my mind. Don't keep me waiting. I know you want it. Now let's get it started. Lead me, feel me, baby. Let me hear it. That you want it more. Hold me close. Hold me
mapadali ang pamumuhay natin. Meron ng mga product na pwede kang kumain ng kumain pero hindi ka naman tataba. Meron namang cellphone na pwedeng gamitin underwater. At ngayon, may mga makabagong paraan na rin upang gamutin ang iba't ibang sakit at may bonus pang pampabata at pampagandang effect. Tandaan lang na kapag sasailalim sa anumang medical procedure, siguraduhin na ito'y ligtas at mga eksperto ang gagawa. We'll see you again next week. Let's talk, let's get active, only here at K-Talk Active!